Dismayado ang mga tribong Aita kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa hakbang ng Maisog Freedom Concert and Peace Rally sa Angeles City, Pampanga nitong Lunes. Inilabas ng kanilang leader ang mga hinanakit ng tribo laban kay Marcos Jr. lalo na kung paano sila pinabayaan ng kasalukuyang administrasyon. Ipinagtataka nila kung bakit ganito ang nangyayari, gayong buo naman ang kanilang suporta kay Marcos Jr. noong eleksyon. Wala akong nakitang progreso, wala akong nakitang kumusta na ang mga Aita. Wala, sapagkat kami ay isa ring kabahagi kami sa lipunan. Tao rin kami. May karapatan, may damdamin, may puso, pero sa kanyang pamumuno wala akong nakitang progreso na galing sa kanya. Kung talagang tutuusin, sinasabi nila kami ang tunay na Pilipino, dapat di kami mapag-iwanan. Pero ngayon, para na lang kami kung saan-saan, wala man dumarating na anong magagandang proyekto sa amin. Wala. Sabi pa ni Oscar Rivera, malayong-malayo si Marcos Jr. sa kanyang ama. Sa panahon daw kasi ni Marcos Sr., ramdam nila ang pagpapahalaga ng gobyerno sa kanilang tribo, bagay na hindi nila dama kay Bongbong Marcos. Kaya noong eleksyon, nakita ko talagang kala ko gayain niya ang kanyang tatay. Doon ko nakita na baka makuha niya yung bakas ng tatay niya. Iginit niya na hindi naman daw kasi tao ang turing sa kanila ng presidente, kaya ganito ang ginagawa ng administrasyon sa kanila. Napapag-iwanan talaga kasi ito nga sinasabi ko at panawagan ko, parang hindi kami tao. Dapat sana si President BBM na yan. Kumusta na kaya ang mga Aita? Puntahan ko ngayon mga Aita. Wala, para kami talagang ginawang hindi tao. Ang tingin nila sa amin ay unggoy. Dahil sa nangyayari ngayon, sising-sisianiya ang mga Aita kung bakit ibinoto pa nila si Marcos Jr. Ay ako, malaking pagsisisi. At saka sinabi ko na nung una, nagsisisi kami talaga. Nagsisisi kami sa nangyari. Dalawang taon na si Sister Sonia Advincula sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC, pero ni minsan hindi pa niya naranasan ang nangyari noong Hunyo Agis. Si Sister Sonia ay ang Deputy Administrator ng KOJC sa Glory Mountain. Dito, giniba ng mga otoridad ang kanilang gate, nilusob sa iligal na pamamaraan at pinosasan ang ilang mga miyembro. Para sa Kingdom of Jesus Christ, ang Glory Mountain ay isa sa mga pinakasagradong santuwaryo nila dahil sa kahalagahan nito sa pagtatatag ng kongregasyon at sa spiritual journey ng founder, walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kaya't nang lusubin ng mga otoridad ang nasabing lugar nitong Hunyo Agis, nagdulot ito ng napakalalim na sugat, hindi lamang para sa mga miyembrong naroon nung ito'y nangyari, kundi para sa milyong-milyong miyembro ng KOJC sa buong mundo. Ug mao gid nang ginatudlo sa amuha nga ang tanang dapit bisan asa mang dapit mao na gyud na siya nga ginaingon namo nga kay amo man ang dapit amo gyud ang ayuson unya sa kalit-kalit lang here comes ni abot silang ingon ana lang ilang gipang bungkag ang among dapit. Nakita gyud nako kung giunsa nila panamastama sa dapit nga among gialagaan. Kipundar na din ha, dugo, singot. Grabe, manang dili na mo madawat. Dili sa
inaalala ni Sister Sonia ang mapait na pangyayari, ay parang sinasaksak ang kanyang puso. Ganito rin ang sakit na naidulot kay Brother Albert Labandera, isa sa mga tagapangalaga ng Glory Mountain. Kami ang nag-alaga diha. Ako saksi kay si Pastor Musaka siya sa Glory Mountain. Ingon na si Pastor na taba, ayun na to ang Glory Mountain. Magwapuho na to. Buhat na tong paraiso. Lalaki ko di kumilag pero silang ibuhat. Sa ilang pagguba sa gate mga igsoon, iguba nila ang among balay. Simbolo iguba nila. Ani Brother Albert, tiniyak naman nila sa mga otoridad na papapasukit sasamahan sila sa loob ng compound. Sa katunayan, nakiusap silang hintayin ang kanilang abogado. Pero ito'y nauwi sa pambabastos at paglapastangan sa isang banal at napakasimbolikong lugar ng kingdom. Guba nila ang gate. Yun niya, pagsulot pag yun ang mga igsoon, pataka lang sila o pangluwa. Napag nangihi sa pader na pulis mga igsoon. Ngunit dili na mo gusto nga madisikret ang among lugar kay balaan na. Dili na mo musugot na ang mga igsoon. Mautong tayo mga igsoon ni anak ko asa ang hustisya. Ang mga sagrado at simbolikong santuaryo ng Kingdom of Jesus Christ na nilusob ng mga otoridad ay katumbas sa Vatican ng mga Katoliko, Mecca ng mga Muslim o Temple Mount ng mga Hudyo. Si Attorney Torion, Legal Counsel ng Kingdom of Jesus Christ, ay isang Muslim at di niya lubos maisip sakalit gawin ito sa kanilang mga lugar sambahan na tinatawag na masjid o moske. Kung sa masjid nyo yun ginawa, pumasok kayo sa masjid, ihian niyo yung masjid. Nako, kami pong mga Muslim, kung gagawin po ninyo yan, alam na po ninyo siguro ang sagot po niyan. Iginiit ni Attorney Torion na dapat na nagkaroon muna ng proper seminar at training ang mga kapulisan bago sila ipinadala sa mga KOJC compound. Dapat ay nilinaw din sa kanila na mga sagradong lugar ito. Bago pa nakuha ng Kingdom of Jesus Christ, ang tinatawag nito ngayong Glory Mountain ay dati itong kalbo na bundok. Walang kapuno-puno, pero dahil sa pagmamahal ni Pastor Apollo C. Kibuloy, hindi lamang sa kapwa niya tao, kundi pati sa kalikasan, ay naibalik ang dating ganda ng lugar sa pamamagitan ng Sunshine Philippines Movement. Pati ang mga katutubo naapektuhan at nasaktan sa nangyari noong Hunyo Agis dahil ang Glory Mountain ay kanilang ancestral domain kung saan sila din mismo ang nakatira. Dito din matatagpuan ang Peace and Reconciliation Shrine ng tribo ni Dato Jarog at ng KOJC dahil minsan pa nalinlang ang mga katutubo ng mga makakaliwang grupo na kalabanin si Pastor Apollo C. Kibuloy. Hindi basta-basta ang paglapastangan na ginawa ng mga otoridad sa KOJC compounds at dahil dito, sinabi ni Sister Eleanor Cardona, Executive Secretary ng KOJC, na kinakailangang magkaroon ng reconciliation and rededication upang idalangin ang paghilom ng sugat ng bawat miyembro nito. Ayun, tumutulo po ang luha ng ating mga manonood, even me. No, pinipigilan ko lang lumuha live, Attorney Dina, kung gaano po kagarapal at gaano po kalubha ang paglapastangan na ito, na parang walang gobyernong umiiral sa bansang ito o para bagang undeclared martial law ang bansang ito, samantalang nagkukunwaring mabait at baitan ng gobyerno na kunwari may konstitusyon sa ating bansa. Attorney Dina, bilang abogado, hindi lamang ng Kingdom of Jesus Christ, bilang by profession and by training, gaano kasakit at kalubha ang ganitong paglapastangan sa mga sanktuaryo ng mga worship and prayer at tirahan ng mga sibilyan at mga katutubong nilusob na para mga compound ng terorista ang kanilang pinasok nitong Philippine Special Assault Force and Special Akyat Force na pati pader inakyat at sinira ang mga property at mga sanktuaryo ng pagdarasal at ang pag-exercise ng mga religious and worship activities ng Kingdom of Jesus Christ. Go ahead po, Attorney Dina.
is violative of the constitutional rights of the people inside there. Kasi naman ho, hindi naman sila search warrant ang kanilang ini-implement, kundi warrant of arrest. Ang hiniling lang ho talaga ng mga tao dun sa loob ng lahat ng mga compounds, hintayin po yung mga abogado. In fact po, to be honest, dito sa Central Compound, sa Diversion Road, yung sa Central Headquarters talaga ng Kingdom, nagsabi naman sila, antayin nyo lang ang mga abogado. Kaya lang, hindi nila ito tinupad ng mga pulis. Inakyat na kaagad nila yung mga hagdanan nila. Now, that fact alone, hindi naman sila pinagbawalan. Ang sabi lang sa kanila, hintayin ang abogado. And nung dumating na yung abogado, even after the violence that was done to the Kingdom properties, pinapasok naman ho sila sa Central Compound ng maayos. Naikot na lahat ng compounds dito sa Central Compound. Kasama po ako doon. And yet, what they did, especially in Glory Mountain, is violative of the constitutional rights of the people there. Hindi man lang nila nirespeto yung request. Request lang naman yun. Ang sabi pa yata is, walang lawyer, basta papasok yata sila. Grabe. But I am not about that. Pero yun po ang narinig ko na sinabi daw ng tao. But I have to verify that first. And the fact that they entered places of worship, devastated it, inihian nila, niluraan nila, yan po, that is really, really, really very much bad po. Now, like I said, hindi naman search warrant ang pinapagawa nila kung hindi warrant of arrest. Really po, that goes against the constitutional constitutional rights of the people living there, of the organization itself. And aside from that po, gusto ko lang po i-think na yung mga bata po, because aside from being holy places, these are also living spaces of the people there. And yung mga bata ho hanggang ngayon, they are traumatized. In fact, we have given them psychological interventions po, and it is now ongoing. Kasi po yung mga bata grabe traumatized. So aside from the fact that it violated the constitutional rights of the people there to be safe against unreasonable searches, they also violated children's rights, which is also just as grave. Because children are supposed to be zones of... And yung Central Compound is a school also. So, dapat ho, wala ho, ganyan ang nangyari. Na tila parang arrest na po, how do you call that? Raids na po ang ginawa nila. In fact, may mga helicopters pa sa taas. Again, like I said, this was really, really violative of several rights of the people living there. Ayun. Attorney Dina, pilit pong pinapalabas na illegal po ang pagtatago kay pastor. Parang sinasabi na tinatago nyo kasi si pastor ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ, nagharang, nagbarikada, at kung kaya, nagkaroon ng sakitan at karahasan. Iyon pong linya ng Philippine National Police. Of course, nobody is buying that. The people are rejecting that kind of lies and deceptive narrative, no? Itatanong natin sa inyo para maunawaan din ng TV5, ng Philippine Star, ng Inquirer, ng Rappler, at ng ABS at ng lahat ng media na nagsasabi na may warrant of arrest eh. Pag hinarang nyo, magagamit talaga ang tinatawag na reasonable force. Kung humarang kayo, hindi masasaktan kayo kahit mga bata. Please educate our people. Anong kaibahan ng pag-serve ng warrant of arrest according to rules of the court and rules of procedures? At ano naman po ang kabigatan kung wala kang search warrant, gagamitin mo na excuse at substitute ang warrant of arrest, mga lughog, manakit, manira ka ng mga civilian at properties, lulusob ka sa isang pribadong compound. Much more na ito ay mga sanctuaryo ng pagdarasal, worship places ito. Attorney Dina, please give the people the very basic na pagpapaliwanag kung ano ang malubhang pagkakamali at mga illegal na paglabag sa batas at mga paraan na ginawa ng PNP. Thank you ka, Eric. First of all, i-clarify ko lang ho na yung sinasabi nila na bakit tinatago ng Kingdom si Pastor Kibuloy and the 5 other accused,
hindi ho nila pwede yung gawin. Because Pastor Kibuloy, even if he is no longer the executive pastor, he is the spiritual head. The kingdom. Now, if Pastor Kibuloy says, this is what should be done, they will follow him, especially on all matters. Bakit sila pa mismo ang magtatago kay Pastor? They cannot tell Pastor what to do, what not to do. Now, si Pastor mismo has his own mind. Are the people, the outsiders, trying to imply that Pastor does not have his own mind, that the kingdom can protect him, and he will not be the one to act or decide for himself? Tama. Kami po, we met Pastor for the last time sometime in March when there was still no warrant of arrest, there was still no case. And we told him the probabilities. Pastor, ito ang pwedeng mangyari kung ma-file ang kaso sa'yo, kung magkaroon ng warrant of arrest, if it is bailable, if it is non-bailable. We gave him all his options. Again, we point out that the pastor has his own mind, and so with the 5 others. And so when we gave them the options, Pastor decided on his own. Ano po yung gugustuhin niya? Hindi naman natin mapilit si Pastor anong gagawin niya. In the same way that the kingdom nation, the kingdom citizens cannot force Pastor to hide if he does not want to hide. And they cannot also force him to come out if he does not want to come out. Because sa totoo lang po, hindi na ho namin alam saan si Pastor sa ngayon. We do not know where he is. If he is still in Mindanao, if he is in the Visayas, if he is in Luzon, if he is in the Philippines, we do not know where he is. Sa totoo lang po. Now, parati na ho namin yan sinasabi, but it appears that what we are saying are falling on deaf ears. Deaf ears. That's the first thing. We cannot force Pastor to come out if he does not want to come out, pending resolution of the various remedies that we are now pursuing in court. As Attorney Torion said, just like Senator Lacson, nung nagkaroon ho siya ng warrant of arrest, nagtago naman ho siya, di ba? Tama. When his case was thrown out by the Court of Appeals, lumabas naman ho siya. That is also one of his rights, even if it is a right that will make him not comfortable, it will make him feel maybe that he is hiding, but still that is his option, that is his prerogative to do. While in the meantime, we are doing everything we can on the legal side. Okay. That is in answer to the question na bakit hindi na lang i-give up ng kingdom si Pastor? With respect to the question na what is the difference between a warrant of arrest and a search warrant? Yes. Ang warrant of arrest po, dapat isi-serve din nyo sa lugar when you have a reasonable certainty na nandun yung tao. Reasonable certainty. So, nagtataka ho kami, if the police are reasonably certain that Pastor is in a place, bakit 4 ho na lugar? Tama. Bakit sa Prayer Mountain, sa Glory Mountain, sa Kitbug, at saka sa Central Headquarters? Bakit lahat ng lugar hinanapan si Pastor if they are reasonably sure? Yes. So, ang ginamit ho nila was not a search warrant, but they actually, warrant of arrest, I'm sorry, but a search warrant. Kasi what they did was, they entered the compounds, inikot nila lahat. Kami ho, to avoid any bloodshed, to avoid any further violence. Pumayag na lang ho kami na pumasok sila kasi ang dami-dami ho nila. 100 sila. Naka-full battle gear. May dalang M16 pa po. Tapos may bazooka pa po. There is a video footage that we saw na parang may bazooka silang dala. Kung magsaserve ng warrant of arrest, ganyan ho ba mag-serve ng warrant of arrest? Definitely not. O nila gagawin is search warrant. And they use the warrant of arrest to do an illegal search warrant. Clear. So, yan po, hindi ho nila dapat ginawa. And then po, kung sinasabi nila that the police used reasonable force to enter the compound, ang hiningi lang ho talaga. And the things that we told them was,
tell them to wait for the lawyers because we want to see ano yung warrant of arrest na yun. Isa po yun. However, in Glory Mountain, narinig ko namin ang sinabi ng police search warrant. So, syempre po, if that is a search warrant, the lawyers have to look at it hanggang saan pwede pumunta. Because a search warrant, as opposed to a warrant of arrest, the place has to be clearly delineated in the search warrant. Hindi mo pwede na lahat ng lugar pupuntahan ninyo. Tama. Kung ang sabi ng search warrant, dito lang kayo pwede pumunta na building, dito lang pwede na building kayo pumunta. Dito lang na bahay kayo pwede pumunta. Hindi pwede yung buong compound ang isa-search unless that is indicated in the search warrant. And po, dapat po, kung may search warrant, dapat may kasabang barangay representative at may kasamang media. Isa pa yun. As you can see, mga kasabang barangay captain or barangay representative, wala rin kasamang media. Ang media lang nandoon ay yung mga tao na kumukuha sa cellphone nila. Now, if they are saying also that the people obstructed justice, paano mo mag-o-obstruct ng justice when ang dala lang po nila ay mga cellphones? As against the force that was used by the police when they used bazookas, when they had all these M16s. Tingnan mo ninyo, nakapasok naman lahat ng police. Hindi naman sila binawalan pumasok when the lawyer arrived. 3 compounds, Kitbog, Prayer Mountain, and Central Headquarters. Dito lang sa Glory Mountain sila gumamit ng dahas. Talagang pinasok na lahat ng lugar. Attorney Dina. So, kung sinasabi nila they used force, wala po. Okay. The people did not use force, the people did not obstruct justice. Ayun.